Good morning po sa inyong lahat mga kabayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. So pag-usapan naman po natin ngayon, ito hong pinakamagaling pong senador. Future Vice President daw po if the Philippines get doomed. Robin Padilla na nagtataka pa na nung siya raw ay nasa showbiz pa, wala siyang basher. Mahal na mahal siya ng mga tao, lalo ng mga garutay, ng mga malalanding mga babae. Pero nung naging politiko, may basher na. Gumigising pa lang daw siya, may bashing na nangyayari sa kanya. Diba? Ang problema kasi kay Robin, pag itinatama siya, tingin niya bashing. Diba? Ang tingin ni Robin, yung paghanga sa kanya ng mga tao noon nung siya ay artista, dinudumog, sinasamba ng mga garutay at ng mga engots. No? Kapag naging siyang politiko, at yun naman ang nagluklok sa kanya sa politics, naging senador, feeling niya siya na pinakamagaling na senador. Siya na yung pinaka-may sense sa lahat sa kanila. Hindi niyo nakita, wala man lamang pong kakaba-kaba. Wala man lamang kabog-abog na maghunos dili muna ako. Di ba? Hindi kayo nakakahiya na itong ginagawa ko. Ano na kayang feedback sa akin ng anak sa mga anak ko? Di ba? Tragista yan. Eto, teka bago yan. Thank you po, Sir Reynaldo sa Pamasko. God bless po. Yan, going back. Pasok, Robin. Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si former Senator Angara, na sa ngayon ay sekretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incident sa mga paaralan? So ang tanong ni Robin, kung merong confidential funds si Angara na natutulog, kaya dumadami yung mga teachers sa bastos, pati principal meron na din, di ba? Mapipigilan kaya niya yung mga shooting daw? Ina naman talaga. Diba? Nung panahon nga po ni BP Sara, nung may confidential fund siya, meron po mga eskwelahan nasaksak yung bata. Yung isa malapit pa sa bahay namin ni Go Philippines. Nasaksak. Meron ding mga riot noon ng mga estudyante nung panahon na meron siyang confidential funds. Di nga niya nasawata eh. Now, going back to his question, kung meron daw si Angara, ang inang tanong yan talaga naman. Unang-una, dapat niyang maintindihan, ang DepEd po ay civilian in nature. Kung sila ay may napiperceive na kaguluhan, and since wala silang expertise about this, they don't have enough person para dyan, dapat ay re-refer mo yan sa otoridad, sa police, di ba? O sa National Coordinating, sa NICA, National Intelligence Coordinating Agency. I-refer mo dun sa kanila. Para sila na yung bahalang pag-aralan yung lugar, yung situation, and everything about that. Diba? Magpagpalagay ng mga otoridad para mapigilan yung bantang hindi maganda na mangyayari. Yun ang pinaka-the best na gawin ng DepEd. Pero yung makipagpilitan ng sarili sa kabila ng walang expertise, walang kakayanan, diba? Tangina tarantat. Ay nako, Robin Padilla. Tingnan niyo yung sagot ni Attorney May. I cannot speculate. Wala pong Walang speculation. Wow. Pero sa tingin nyo? meron cannot sa, speculate. sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun, yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi no? Parang parang usapang lasing lang para lang tayong nagtatagayan 'di ba? Hindi ko kailangan wala akong speculation, sabi. Pero sa palagay niyo lang, di ganun din 'yon, 'di ba? Tapos ngayon naman, sa paniniwala mo lang, kung yes or no, 'di ba? Kung di kayo naniniwala, di no. Nagtanong ka pa. No, Your Honor. Okay, salamat po. Kayo po. It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats. So, kaino. Yes. Tama ba yung aking vision? Kaino. Okay na. Salamat po. Salamat po sa inyong dalawa. Isang tanong na lang po sa ating saksi. Ano ba ka talaga, Robin? Ginulat mo si Attorney. Eto. Eto naman yung banat naman niya rin kanina. Sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan?
Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, no, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Achika. But I know, sir, that activities, confidential activities are considered to be sensitive, and there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. So, Okay, mga kabayan, ganito. Ako, sagot ko dyan ha. Yung mga tao na gagamitin, o mga participants, yung mga informants sa sensitive works of information gathering, dapat ba or is it necessary to use aliases or code names? Well, my answer is no. Why? Why? I answered no. Unang-una, yung ahensya na pinaglilingkuran nila, they will be protected. Hindi ida-divulge sino-sino sila, saan sila pupwesto, 'di ba? Kaya nga sila kinuha eh. Oh, unless gusto talaga silang matodas, 'di ba? Ngayon, kapag kumuha na sila ng payment nila, hindi naman po ito ipapaskale sa Facebook, right? Para makita ng taong bayan, oh, ito nagsagawa kami ng information gathering. Nagpadala kami ng mga chismosa, si Morisa. Oh, pinadala namin dito si Mosang. Oh, nag-conduct sa Israel Mossad, sa Pilipinas Mosang. Oh, tsaka Mosa. Oh, short for chismosa. Di ba? Ganon. Hindi kailangan ng pangalan nila yung kakuding pa nila dahil yung liquidation po naman yan, di ba? Hindi naman kailangan doon na itong acknowledgement receipt, di ba? Eh doon nga sa acknowledgement receipt, hindi naman yan pinapublish. Oh, for auditors eyes only. Oh, gagamit man sila doon, pwedeng initial na lang nila. Pero walang lalabas na ano diyan. Hindi na alam namang i-divulge pa ng COA yan na si ganito yung pangalan niya. Wala namang ganoon eh. Kaya naman po naging big deal itong mga aliases na ito, mga kabayan, ay dahil po yung kakaibang pangalan na ginamit nila. Oh, 'di ba? Nandun yung Pagong recently, nandun yung Pusa. Oh, 'di ba? Nandun si Dato Piang. O ano, mga kalokohan nila. Dati Mary Grace Piatos, 'di ba? Ang nasa utak ko nitong magaling na senador natin, ay nagagaling-galing ang senador, eh, yung salitang sensitive in nature. Ah, tapos yung buhay ng mga informants. Bakit? Ano bang pagkakaintindi ni Robin? Yung mga informants pupunta ron. Mga kabayan, mga nakatira dito, ako po may tanong sa inyo. Tanong ko po, ay ganire. Ano ho sagot nyo? Nga pala, magpapakilala ako sa inyo. Ah, Informant po ako, pero hindi nyo ako makikilala. Kasi po, nakamaskara ako. Anong pangalan mo? Ang codename ko po ay Belat. Kapatid ni Trixie. Di ba? Ang inang yan. Utak ni Robin. Siguro ganun ang utak takbo ng mindset ni Robin dyan eh. Sa usapin ng confidential funds. Imagine sa lahat ng may confidential funds, sa kanila lang talaga nagkaroon ng problema diyan sa paggamit, 'di ba, sa mga binayaran, yung mga acknowledgement receipts nila. Ang presidente may confidential funds. Ang Philippine Ports Authority may confidential funds. 'Di ba? Ang daming ahensya ng gobyerno na may confidential funds, ang DOJ. Pero tanging sila lang, yung iba nare-red flag din naman. Oh, dahil may kakulangan din po sa submission ng resibo. Oh, ito kasing OVP, very obvious ang kalokohan. Nag-submit ng mga certification. Hindi ho ba galit na galit yung mga DDS natin sila Ginoong Sasot, 'di ba? Yung grupo nila na ang House of Representatives daw ay nagsasubmit ng liquidation gamit ay certification. Pero si Sara nag-submit ng liquidation via certification. Na AOM, yung 2022 nila na AOM. Wala kayong pruweba sa pinagbayaran. Yari. Oh, di meron bading sumulat. Dali-dali. 'Di ba? Tapos meron kang kasama, mukhang ginawa yung trabaho sa kainan dahil matakaw. Yung isa naman, puro siguro kabastusan ng laman ng utak, kaya tuloy yung mga pangalan ganun din. 'Di ba? Yung isa naman may background yata sa history, ayun nasangkot si Dato Piang. Tragis na yan ang mga kalokohan nila. Nung isinubmit yung mga acknowledgement receipts, nakakatawa din naman, may pirma.
At yung pirma, hindi ho pirma ng may-ari nung yung tunay na pirma. Yung acknowledgement receipt, may pirma din. Okay lang yan. Ano rin niligutan yan eh. Eh kung yan ay acknowledgement receipts, bakit may mga pirma? Diba? Kung yan ay, yung acknowledgement receipts na yan ay may code names lang, bakit yan may mga pirma? Oh. Mhm. Yeah, correct. Ganun naman talagang ginawa nila ron eh. Kasi nga si Martin gusto nilang pabagsakin. Yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa joint Alam mo, Paul, pagka pinapakinggan naman ni Robin ang sarili niya eh. Kaya lang, habang pinapakinggan niya ang sarili niya, bumibilib siya. there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Ito na, malupit na Magandang tanong. hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir. Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Aha. Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Naku po. Meron naman. Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Okay. So what's the connection with the confidential fund utilization? Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided Apo, si Robin. they also provide the Sorry. Ito ang gusto ko rito kay May. Ano to yung matapang to eh. Hindi yung pagka na bara, tumitigil. Di ba? Hindi siya ganoon. Talagang talaga bumabanat pa rin. the real Apo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung Hindi naintindihan ni Robin yung sagot. Balik natin. Robin, ba't hindi mo naiintindihan? sa buwan ng wika, panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. under the Hindi niya ito anti-alias law, sir, naintindihan eh. inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's Okay. provided they also provide the real Apo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung Hindi niya narinig nyo na naintindihan. po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it Magmula I've po- already Okay. So sabi niya kanina, ay ito daw pong alias, dapat nandun din yung pangalan, right? Sino ang may-ari. Yun din yung sinasabi ng confidential funds, yung guidelines. Kaya nga pinapaliwanag ni Ping Lacson ay kapag declassified na yung pinagamitan niya na event, pwede nang makakuha ng authorization para buksan ang vault sa COA, makita ang isang libro na naglalaman ng tunay na mga pangalan ng mga code names na yan o ng mga aliases. Kasi kailangan yon under din dun sa batas para sa alias na pinapaliwanag ni May, kailangan nandun yung pangalan ng tunay na may-ari. And look at this one. Nakuha to kay Nutriban eh. Andres Bonifacio, May Pag-asa. Diba? Gumagamit sila ng pseudonym. Pero nandun din po yung identification, sino sila. At isa pa, walang confidential funds tong mga to. Mula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patino, na Wow, nagbulgar historian. sa Katipunan. Alam po ba niyo yun? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under Bakit po iba? Bakit po na iba? may gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong occupation. gera sa NPA? Ang NPA po, meron. Sa lahat ng komunista mga kabayan, itong lukulukong ito ang galit sa mga NPA. Hindi yata niya naiintindihan.
ano ho, ang koneksyon ng mga ipis at saka sa mga corned beef. Mangyari sa Robin Padilla. Kaya si ano, yung mga komunista talaga sila attorney pangalan nito yung tumakbo pagka-senador dati. Yung magaling magsalita, maliit na lalaki lang. Isinusuka to si Robin eh. Sa lahat ng komunista, maski si Vladimir Putin, isusuka to eh. Pinagkakanulo agad yung sarili. Si Atty. Espiritu, yung tinutukoy ko. Yes. Meron pong kakobra, kaagila, kalawin, katigre, kakapre, kasirena, kaadobo, kasinigang, kapansit, katinola, kasile, kakamote, kabawang, kamaksi, kalabuyo. Strictly Lahat po speaking, yan, sir, ginagamit iba po yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. Wow. English yun ha. Clear and present danger. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng Gera, sir, Your Honor. ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 18 At hindi po pumipirma. Eh bakit yung mga acknowledgement receipts ng OBP? Oh, Elias, pero may pirmang sarili. Ayos, ang buto-buto talaga. 86, anong nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Okay. Sabi ni Remia, sabi niya, Robin, aliases hindi problema. Ang problema kung ginamit ba sa tama ang pondo na inilaan for confidential activities. That is correct. Ang problema nga po ngayon ay lumilitaw na ito pong confidential funds na to ay ginamit, ito ho'y palusot lamang nila malamang eh. Yung sinasabi nila na na ginamit yung pera na yan, yung mga activities to secure the safety of the Vice President. Ang tanong, ako sa akin hindi po acceptable yun. Hindi acceptable yun. Para, anong silbi nung halos 500, halos 400, tama, halos 500 ng mga bodyguards niya. Anong silbi nun? Kung kailangan pa pala ang confidential funds, right? Di pag-resignin na ibalik na yun sa mga units nila. Kaysa ginagawang dekorasyon, diba? Ginagawang audience pag may pupuntahan. Nangyari, Robin, oo. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last Senator na lang Padilla. po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution. If I may, Your Na may Honor, mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. I- Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Padilla. Kilala niyo po ba kung sino si Maricel Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not... Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Jr. Ax. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat. May, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge. Mr. Takot si Robin mga bara, no? Presiding Judge, allowed ba yun? I was about to make a ruling. Maraming salamat po. Pero hindi naman nag-ruling si Cheese. There was no question posed or poised, Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who read the reject. By the way, did you intentionally get rid of Kaya talaga to si Robin Padilla, allowed ba yun? Allowed. Akala mo tumawag lang ng kumparing sa lasingan no? the platform? Yes, Your Honor, because we were not expecting that I'd be called again, Your Honor, to make way for the Honorable Chair of the Okay. Panel of Understood. Prosecutors. Okay. Alam nyo, etong nakakatawa rito itong Marshal Bonifacio ni Ninoy Aquino. Totoo na, totoo naman, alam naman ng lahat yan yung Marshal Bonifacio. Hindi naman ito kasi talaga isang alias. Ito huy pangalang ginamit sa kanya. Binigyan siya ng bansang Malaysia ng isang Malaysian identity. Katunayan, meron niyang passport. Kaya nga po yun ang nagamit niya sa eroplano, yung Marshal Bonifacio. Kasi iniiwasan nga niya yung mga intel na matuklasan na siya ipapauwi. Understood. Senator Judge Aquino, Thank you're you. recognized for interjection. You may proceed, Trigger tuloy dito si Bang. sir, when you're ready. You have 2 minutes. So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po.
Si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman ho siyang confidential funds na wala ho siya sa mga AR na confidential funds. Lilinawin ko lang ho. Okay. Pagdating mo sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases? That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense either in their answer or in their pre-trial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before this Thank you. honorable court. Okay, kakaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Miss Gina Acosta. In her Si Acosta testimony. lang. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Miss Gina Acosta, in her testimony, did admit that in her perspective, these are aliases. No, just for the record po. Okay. So ito po yung mga tanong ko po. Sana po ito lang 2 minutes ko, Mr. Presiding Officer. So unang-una, Mr. Ortonio, you're very competent. Thank you for your answers. And I want you to answer just very candidly, no? Okay, stop na natin dyan. Ay, nako. Grabe talaga si Robin Padilla. Now, naalala ko lang kasi yung Marshall Bonifacio na yan. Niraise siya ni Mami Peng doon sa GC namin. Sabi niya, sa lahat naman ng code name, ito naman yung may passport. Kaya naalala ko yung history ng Marshall Bonifacio na yan. Oh. Sabi niya, at the time of martial law, kaya ginamit ni Marshall at hinalintulad ni Ninoy sarili niya kay Bonifacio. Kaya Marshall Bonifacio. Yun. But, ang nagbigay ng passport, ang Malaysian government. Kasi, kaibigan nila dyan, yung narinig kayo dati, basa kayo yung Johor. No? Tapos may lugar pa yun eh. Johor, ganun. Kaibigan nila yon. Yun ang pumupondo sa kanila, nagpapakain sa kanila nung nasa Boston sila sa Massachusetts. Yun. Kaya nga nung nakabalik na sila rito, dinalaw yan. Pati nila ni Chris Aquino, dinalaw nila yan. Kasi nga, long time friend ng pamilya nila. Kaya yan din naman ang taong malamang na nakatulong kaya nakakuha yan ng passport under the name Marshall Bonifacio. Malaysian passport pero yung pangalan hindi pang Malaysian. Diba? Kinuha doon sa dinirive yan sa martial law. Kasi nga, ginaya niya sarili niya kay Bonifacio. Ayun, patay tuloy siya. Diba? Si Bonifacio napatay o siya patay din. I totally agree. And Robin is the huge baloney in the Philippine Senate. Sabi nga rito, the absurdity of Robin Padilla. Alam niyo, imagine ha, tong dalawang abogadang ito, no? Mga law professors, no? Mga talagang magagaling sa litigation, nagbabasa ng voluminous books, yung ina-update yung sarili nila, at least 1 case per day, binabasa nila yan para updated sila. Tapos ang magpaparecite sa kanila, isang katulad lamang nito ni Robin Padilla, yan sa impeachment trial. Di ba? Tanginang yan, bakit pa naman kasi hindi hindi man lamang makuha-kuha ni Chis Escudero ang ruling na gamitin niya na i-declare niya na you are out of order. Di ba? Sabihin niya ng gano'n. Nang ma-pressure naman itong si Robin, i-adjust naman niya. Yung kanyang kokote. Di ba? Ayusin yung guwerdas, baka lumuluwag. Para masiguro niya na pag ako nagtanong, kailangan may sasagot dito. Kailangan maiintindihan nila kasi si Senator Chis, sasabihan na naman ako nung ng out of order. Wala pa naman akong ino-order. Di ba? Feeling entitled, feeling niya napakagaling niya, napakabigat ng kanyang mga tanong na ibinibigay. Wala namang connection. Di ba? Walang connection doon sa utilization ng confidential funds ni Sara. Ano naman ngayon kung meron silang mga aliases na ginamit noon, meron silang tawag yan pseudonyms na ginamit nila noon. Di ba? Pero nakikilala rin naman kung sino sila. Putragis talaga to si Robin Padilla. Hindi mo maintindihan eh. Kaya mga kabayan, gawin niya pang vice president ito, ewan ko na lang sa inyo. Di ba? Ay nako, horrible. Baka okay lang kay Chismap. Mapahiya si Robin. May malamang. Kaya lang ang problema kasi, yung buong Senado kasi ang nakakaladkad. Di ba? Yun ang nagiging problema. Dapat pinangangalagaan din nila yung imahe nila. Sa taong bayan naman, ganun din. Pangalagaan naman natin ang ating Senado. Boboto natin yung hindi bagay sa Senado. Tapos pagtatawanan natin. Di ba? Lalaitin natin. O ikakahiya natin. Abay, pakiayos din naman ang pagboto.
'Di ba? Piliin natin ang Pilipinas, magboboto tayo. Hindi yung partido ng politiko na sinusuportahan natin o kung sino yung itinaasang kamay, 'di ba? Natural mag-i-endorso mga 'yan ng kaalyado nila. Mag-i-endorso mga 'yan kahit na tanga, basta masiguro lamang na manalo ito at protektado ang kanilang interes. Tuloy ang ligaya, ika nga ng mga korap, 'di ba? At yung mga ikukulong, masisiguro hindi ka makukulong, safe ka kapag yung kanyang kaalyadong walang utak ang nanalo. Oh, dapat piliin natin ang Pilipinas para tinatamaan ng takot itong mga politiko natin. Ano 'yan, ang tanong ako, may tanong ako. Ano, puwede rin po ba sa senator judge during their interpellation a misleading question? Alam niyo dapat hindi nga, eh. 'Di ba? Kasi isipin niyo, I totally agree, 'di ba, na sa tanong ninyo na 'yan. Kasi itong mga abogado, nag-o-object sila if they notice na yung tanong nung kabilang panig ay misleading, 'di ba? So, dapat itong mga senator judges natin gano'n din. Oh, kung puwede nga lang sana, 'di ba, mag-inhibit na lang kayo, lalo si Robin, 'di ba? Kaya lang, sabagay may pakinabang din si Robin diyan, mga kabayan. Marami hong nanonood ng impeachment, pero 'pag si Robin na ang dumaang nagsalita, naku ho, nabubuhay. Nabubuhay ang dugo, nagigising. At, ako man, gano'n na ako, biglang Robin na, Senator Judge Padilla, "You may start whenever you're ready. You have 2 minutes." Robin, ready ko na yung recording ko. Tapos mare-realize ko, patay, kakahiya na naman ng Philippine Senate. 'Di ba yung lumabas na recent na na survey? Oh, pasok si Robin Padilla. Ayos ang boto-boto rito. Tanginang 'yan. Sana totohanin na yung sinabi ni Mariel na tingin niya, feeling niya hindi naman deserve ng taong bayan si Robin at hindi natatakbo sa 2028 ay panindigan niyo na lang. 'Di ba mas maganda pa 'yon, wala pang basher. Oh, tapos si Ipe nagbabalak, wag na ring iboto, ibasura uli, 'di ba? Okay mga kabayan, buyers po muna. It's almost 2 in the morning. It's 1:51 here in Manila, Philippines. Alright, so buyers, kita-kits ulit tayo bukas sa impeachment. Tuesday tonight. Last na pala yung kanina. Thursday na pala ngayon. Mm. Okay, thank you buyers.